terms of as vice chair ng NTF-ELCAC, nakita natin yung legacy niya, yung sa legacy niya pagiging red tagging queen, no? Pati ang mga representative ng makabayan, yung mga opposition, yung mga leader ng iba't ibang mga progressive organization na nagpupuna ay na mga nare-red tag. Example lang sa amin yung pagtulong namin sa mga PUV jeepney drivers, no? Talagang ni-red tag niya ito, no, as kakampi daw kami ng terorismo or whatever. Kaya talagang talagang sa akin inevitable din yung pagre-resign niya kasi nakita naman natin yung opposing na mga posisyon niya with regards to the mga posisyon ng Marcos administration. Kung di man siya nag-oppose, tahimik lang siya. Katulad ng usapin ng WPS, di ba? Tahimik lang siya. Tingin niya siguro ay wala na siyang hindi na masaya ang Marcos administration sa presence niya. Mabuti nga inunahan niya na pagre-resign, baka mas malala pa kung siya ay tinanggal sa pwesto dahil siya naman ang nagsabi na wala na yung kanilang unity, no? Wala na itong unit team. Good as lang ito, no, nung 2022 na election. Kaya kami ay masaya. At inaasahan natin kay Presidente Marcos Jr. Kung magtatalaga siya ng bagong Secretary of Education, ay sana naman wag political accommodation. Baka kung sino-sino na naman yung kanyang italaga dyan na walang competence, walang malalim na kaalaman sa educational system. So, kailangan talaga natin ng edukasyon na merong bit-bit na solusyon para sa education crisis. May malasakit, may talagang malasakit sa mga teachers sa pagsuporta sa pagtaas ng sweldo, ganon din sa mga kawani, pagsuporta sa mga benepisyo at iba pa, no? Kailangan talaga ay may alam din sa kalagayan ng ating mga teachers at ating mga kawani sa edukasyon. Kaya so yun ang panawagan naman natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang magtalaga ng may puso sa edukasyon.